And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang pinaka-latest na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. And I'm sure mga kababayan, na sa mga oras na ito ay nanginginig na po mga kapatid, ang mga tuhod nila former President Duterte dahil sa balitang ito. At ano nga ba ang balitang ito mga kababayan? Ito ang sabi dito mga kapatid, hindi na umano pipigilan ng gobyerno ni President Marcos mga kababayan, or hindi na mangingialam ang gobyerno ni President Marcos sa gustong gawin ng ICC sa loob ng ating bansa. Patungkol dito mga kapatid, sa nasabing request ng ICC, na gusto nilang ma-interview itong mga suspect sa di umano'y extrajudicial killings noong kapanahunan ni former President Duterte. Nako mga kababayan, isa na ba itong indikasyon mga kapatid, na magbabalik na ang Pilipinas sa ICC? 'Di ba? Isa na ba itong pagpapahiwatig mga kababayan? Natatanggapin na ng ating bansa uli itong presensya ng sinasabing international court. Kung ganun man mga kababayan, kung sakali mang babalik ang Pilipinas sa kamay ng ICC mga kapatid, nako, majority ng mga Pilipino mga kababayan magpipiesta dyan sa EDSA. Kasi nga mga kapatid, majority ng mga Pilipino gusto talagang bumalik tayo sa ICC. Pati na ako mga kababayan, para mabigyan naman ng hustisya yung mga pinaslaughter ng gobyerno ni Duterte noon, para mapagtakpan lang mga kababayan yung kanilang ginagawang illegal sa loob ng ating bansa. At ano yon? Yung pagpasok ng tuli-tulinadang shabu under the Duterte administration. Kasi nga mga kapatid, galit si Duterte nung time na yon, di umano sa droga mga kababayan, pero yung kanyang presidential advisor ay di umano din mga kapatid, isang drug lord. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So babasahin natin ito mga kapatid, itong balitang ito mula kay Gretchen Hu, na isang news anchor mga kababayan sa TV5. Breaking news, Philippine government will not stop the ICC from interviewing the 5 people that is tagged as suspect in the ICC probe into the Philippines war on drugs during ng time ni Duterte. 'Di ba? Ang sabi dito mga kababayan, hindi pipigilan ng Pilipinas, yung gustong gawin ng ICC, na kung saan gusto nga nilang ma-interview mga kapatid, itong mga suspect sa war on drugs na sila Senator Bato de la Rosa, at former PNP chief Oscar Albayalde, at yung tatlo pa. Itong si Albayalde din mga kapatid, minsan na rin itong nagkaroon dati ng iskandalo na di umano mga kababayan, protector, kung di ako nagkakamali, protector daw yata ng droga mga kapatid. So ito mga kapatid, noong nabasa ko to kanina sa Twitter, sa X, medyo napaisip ako mga kababayan. Ang gobyerno ba ni BBM, unti-unti na bang tinatanggap ang ICC? Kasi simple lang yan mga kapatid. Kung si President Marcos ay naninindigan pa rin doon sa kanyang sinabi na unang mga statement na walang jurisdiction ng ICC dito, di sana mga kababayan, hindi sana siya papayag na mag-interview ang ICC dito sa loob ng ating bansa, Pero dito ngayon mga kapatid, ang klaro ng pagkasabi dito, government will not stop the ICC from interviewing 5 people. Ibig sabihin mga kababayan, hinahayaang pumasok ng ating gobyerno ngayon ang ICC sa loob mismo ng ating jurisdiction.
'Di ba? And I think mga kapatid, no, it's about time na talaga mga kababayan, no, na papasukin na ang ICC. Kasi nga mga kapatid, hindi na rin talaga maganda itong ginagawa nitong mga Duterte ngayon. Biruin mo mga kababayan, sa kabila ng pagiging mabait ni Marcos sa kanila, 'di ba? Kasi nga paulit-ulit na sinasabi ni BBM noon na walang jurisdiction ng ICC dito sa loob ng ating bansa, no? Itong mga Duterte hindi pa rin tumitigil mga kapatid sa kanilang destabilization movement against dito sa gobyerno ni Marcos. At ito pa ang mas worse mga kababayan, kasi nga itong si Basti Duterte, no, meron na nga silang kinakaharap dito ngayong problema sa ICC mga kapatid, ay sinubukan pang ibalik yung war on drugs doon sa Davao, na kung saan mga kababayan nagresulta agad ito sa maraming casualties. 'Di ba? Nakuha nyo ba yung point doon mga kapatid? So ngayon, no, pinapakita kasi ng mga Duterte mga kababayan na above the law sila at wala silang kinakatakutan. Kaya patuloy pa rin mga kapatid yung kanilang pang-aabuso, no? Buti sana kung hanggang diyan lang. Ang problema mga kababayan, no, nagpapagamit din sila dito sa bansang China. 'Di ba? Sila pa ang number 1 protector ngayon dito sa loob ng ating bansa mga kapatid, no? Sa interest ng bansang China. 'Di ba? Biruin nyo, no? Umabot na sila sa sukdulan to the point mga kapatid na gumagawa na sila ngayon ng mga peking video, no, para palabasin lang na si President Marcos ay gumagamit di umano ng ipinagbabawal na droga. Oh. Sa tingin ko mga kababayan, patas lang, no, kung papapasukin ni President Marcos, no, itong ICC sa loob ng ating bansa. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, hindi rin naman sila tumitigil sa kanilang destabilization movement diyan laban sa gobyerno ni PBBM. 'Di ba? Tsaka simple lang 'yan eh. Kung naniniwala sila mga kababayan na inosente sila, 'di ba? Kung naniniwala sila mga kapatid na inosente sila, o bakit sila matatakot kung papasok ang ICC dito? Hindi ba dapat mga kapatid, no, kung totoong inosente sila, hindi ba dapat mga kababayan, no, harapin nila ang ICC at patunayan na inosente sila sa mga aligasyon na binabato sa kanila? 'Di ba? Kung makakalusot sila, mga kababayan, yun din. 'Di ba? Kasi ako mga kapatid, naniniwala talaga ako, no, na guilty, no? Lahat naman tayo, majority ng mga Pilipino, mga kababayan, no, naniniwala na guilty talaga itong mga Duterte dito sa tinatawag na extrajudicial killing. At baka pag nagkataon mga kababayan, na mapatunayan ito na guilty nga sila, baka bago matapos ang term ni BBM, makadalawang vice presidente siya mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, isa din itong si Vice President Sara Duterte, no, sa tinuturong involved din mga kapatid sa nasabing extrajudicial killing, no. Nandyan naman yung dating tauhan nila Duterte mga kapatid na naging testigo no, naging parang state witness sa kanilang sinagawang extrajudicial killing Nandyan si Las Cañas, no, at si Matobato ba 'yon, no, na tumatayong testigo ngayon patungkol sa mga pinagagawang krimen nitong mga Duterte mga kababayan. At matibay yung kanilang mga statement mga kapatid dahil member talaga itong mga tao na ito sa sinasabing Davao Death Squad, na kung saan organisasyon niya na tinayo ni former President Duterte noong mga kapanahunan niya mga kababayan, no. Bago pa man siya naging presidente mga kapatid, naging matunog na rin talaga itong Davao Death Squad, kung saan mga kababayan, ito yung killing machine ni former President Duterte. So ayon nga dito kay Solicitor General mga kababayan, ayon din sa ulat ni Gretchen Ho, Solicitor General Minardo Guevara confirm, no, on the big story, ito yung programa mga kapatid, no, that the Philippine government has received an official request for assistance, no, from the International Court for this interview, and confirmed that the authenticity of the document revealed by former Senator Trillanes.
So pinatutuhanan ngayon ni Solicitor General Bernardo Guevara, mga kababayan, no, yung mga dokumentong pinapakita ni former Senator Antonio Trillanes, mga kapatid, na di umano nagpadala na ng request ang ICC. At ngayon, mga kababayan, tinanggap ito ng Malacanang. At sabi, yun na nga, sabi dito, no, Philippine government will not stop the ICC, no, from interviewing. So ito, mga kapatid, ito po isang malinaw na indikasyon, mga kababayan, no, na unti-unti nang ina-adapt din ni President Marcos, no, itong impluwensya ng ICC. Kasi nga, mga kapatid, malaking bagay po 'yan, no. Noon ayaw ko sa ICC, mga kababayan, noong panatiko pa ako ni Digong. Pero simula nung na-reveal ang mga kasamaan ni Duterte, mga kapatid, at na-realize ko na grabe pala talaga yung kasamaan ni Duterte noon, no. Pabor na ako ngayon, mga kababayan, no, na bumalik ang ICC, bumalik ang Pilipinas sa kamay ng ICC para mabigyan naman ng hustisya, mga kapatid, yung mga naging biktima ni former President Duterte sa kanyang war on drugs. Kasi nga, biruin yung mga kababayan, para mapagtakpan yung kanilang mga krimen na ginagawa, no, yung pagpasok ng tuli-tulinadang shabu dito sa Pilipinas noong kapanahunan niya, no, mas pinaigting nila yung kanilang tukhang. To the point, mga kapatid, na bawat ulo ng bawat madadali nila sa kanilang tukhang, mga kababayan, ay nagkakahalaga na ng 10,000. No? Syempre, ito naman mga pulis, mga kapatid, itong mga pulis naman, nakitaan ito ng malaking pera. Kasi nga ba naman, mga kababayan, kahit hindi naman hindi naman na talaga gumagamit ng droga, basta may record, pwede na nilang gamitin ito para makuha yung reward na 10,000. No? Ayon nga doon sa aking kaibigan noon, mga kapatid, no, na isang pulis Maynila yun eh. Ewan ko kung nasa Maynila pa rin yun. No? Sabi nga ng aking kaibigan dati, mga kababayan, alam mo kuya, sabi, alam mo kois, no, ang ginagawa namin dyan para mas kumita kami, di ba? Lahat ng may record ng droga noon, kahit nagbago na yan, no, kahit sabihin natin nagbago or nakalaya na yan, binabalikan namin yan. No. Kasi nga, kois, ganito lang kasimple yung prinsipyo niyan. No. Pag nahuli mo siya sa iskinita na yan, no, na nagtutulak ng droga or gumagamit ng droga at nakalaya yan at bumalik pa rin dyan, no, panigurado yan, ko is babalik pa rin yan sa droga pero patago, di ba? So ang mindset nila daw, mga kapatid, no, pag hinuli mo siya sa lugar na yan at nakalaya siya at bumalik pa rin siya dyan, ibig sabihin nun, gumagamit pa rin siya kasi bakit daw siya babalik dyan kung gusto na niya magbagong buhay. O, yun ang katwiran nila, mga kababayan. Sabi ko, ganun pala yun. Sabi ko, hindi ba mali yung ganyang kwan? Yung ganyang mindset nyo? Hindi ko, talamak ang droga pa rin dyan sa lugar na yan. Kaya, malaki ang possibility na babalik pa rin siya sa dati niyang nakagawian. O, diba? Ganun yung kanilang mga mindset, mga kapatid. No? Biruin mo yan, mga kababayan. Ganun ang kanilang paniniwala. O. Ngayon, mga kapatid, I think, no, it's about time na papasukin na talaga ni President Marcos ang ICC in full force. 'Di ba? Marami ng dahilan ang presidente, mga kapatid, para papasukin ang ICC. Unang-una, yung 31 million na bumoto sa kanya, ano ang sinisigaw ngayon? ICC. Pangalawa, yung 14 million na bumoto kay former Vice President Leni Robredo, anong sinisigaw ngayon? ICC. At doon pa sa mga anti-Duterte, mga kapatid, no, na mga Pilipino, anong sinisigaw? ICC, mga kababayan. No? Lahat ng mga dilawan, anong sinisigaw? ICC, mga kababayan. That's why nasabi ko, mga kapatid, na majority ng mga Pilipino ang gusto na papasukin ang ICC. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yon, mga kababayan. And it's about time na, mga kapatid, na dapat papasukin na natin ang ICC nang mabigyan naman ng hustisya yung mga pina-slaughter ni Duterte noong kapanahunan niya. 16 million 'yon, mga kababayan, no? Na naging ginamit nilang panakip-buta sa realidad na noong kapanahunan nga ni former President Duterte, mga kapatid. Grabe
ang pagpasok ng droga dito sa loob ng ating bansa. Kasi nga mga kababayan, yung presidential advisor mo ba naman related din sa illegal drugs? Di syempre protektado mga kababayan, no? Yung kanilang negosyo, no? At dahil nga doon sa mga katarantaduhan ni former President Duterte, mga kapatid, ano, nadamay pa si former Senator Laila de Lima, no? And ito guys, isa din ito si former Senator Laila de Lima, no? Sa gigil na talagang papasukin ang ICC. And malay nyo mga kapatid, ito nasabi ko na sa aking previous video ito. Malay nyo, no, baka pamasko ni President Marcos sa ating mga Pilipino yan, no, ang pagpapapasok sa ICC. At malay nyo mga kababayan, bago mag-end ang term ni President Marcos, makadalawang vice presidente siya. Anyway mga kapatid, hanggang dito lang itong video na ito, no? Kaya ano sa tingin nyo mga kababayan, dapat bang papasukin ng ICC o hindi? 'Di ba? Kasi kung tatanungin nyo, dapat bang papasukin ng ICC para mabigyan ng hustisya yung 16,000 Filipinos and counting, no? Kasi hindi pa talaga naka-count yung buo mga kapatid, yung total casualties doon, no? Para mabigyan sila ng hustisya, no, at makulong na rin talaga itong si former President Duterte. At malaking benepisyo yan mga kababayan sa ating bansa pag itong sila Duterte nakulong mga kapatid. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin na nilalaso nila ngayon ang kaisipan, no, ng mga Pilipino. Gusto nilang mag-alsa laban sa gobyerno ang mga Pilipino mga kapatid. Ngayon pag nakulong yan si Duterte mga kababayan, no, itong kanilang pamilya, itong kanilang mga kaibigan, pag nakulong yan mga kapatid sa ICC, malaking ginhawa po yan sa ating mga Pilipino. Bakit kamo? No, maging itong mga sila Bantag, sila Tebes, sila Kibuloy, no, mas mapapadali mga kapatid yung paghuli sa mga yan dahil wala nang magpoprotekta sa kanila, no, na tulad ni Duterte. Hanggang dito na lang. Adios.